Okay, hello po, hello. Ayan, good evening po. Ayan, good evening, good morning, good afternoon, and ako, saan man po kayo sa lupalop ng mundo, ladies and gentlemen, welcome na welcome po kayo dito sa ating Talk Talk Orientation. Ayan, ako po ang inyong speaker for today, ang inyong AD, Rene Aison, Assistant Director for Network Development. Ayan, so ako po inaatasan magpaliwanag ng ating negosyo ngayon, and wini-welcome ko po, wini-welcome ko po yung ating mga online franchisees at saka yung mga bagong online franchisees at saka yung mga inimbitahan lang po ngayon dito para makapakinig po ng ating opportunity. Okay, so maya-maya lang po ay magsisimula na po tayo. Ayan. May sounds po ba? Naririnig niyo po ba ako loud and clear? Before po ako mag-share ng screen. Loud and clear? Alright. Paki-message lang po. Sir, ayan. May sounds po ba? Okay. Meron daw po ba? Paki-message po kung meron pong sounds. Ayan. Clear naman? Yan. Clear. Okay. Loud and clear naman. Ayan. Okay. So mag-start na po tayo. Okay, at nakita niyo po yung aking bagong-bagong uniform ng Tok-Tok. Hawig na ba natin si Alden Richards o si Richard Gomez? Ay, hindi. Ibang Richards pala yan. Okay. Anyway, so welcome po sa ating lahat na nandito ngayon, lalo na yung mga bago at saka mga naimbitahan po dito. So, don't worry, I'm not going to waste your time. Maigli lang po itong paliwanag ko at para at least makapag-proceed na po tayo sa susunod na mga activities natin. Okay, so i-share ko na po yung aking screen para po makapag-simula na tayo. Okay, so again, ako po ang inyong lingkod, Rene D. Aison, ang inyong Assistant Director for Network Development, at ito po ang ating pag-uusapan ngayon, yung ating negosyong bagong-bago, hot na hot. Okay? So, ayan. So, nandito po kayo ngayon, ladies and gentlemen, at naimbitahan para makinig po sa isang online franchise delivery service orientation ng Tok-Tok. Okay? So, your journey starts now. Now, aware naman po tayo na hanggang ngayon, ladies and gentlemen, meron po tayong pandemic na umiiral po sa buong mundo. Pag sinabing pandemic, affected po ang buong mundo. Hindi lang iilan, kundi buong mundo po yan. Global po yan. Okay? At mapapansin nyo, araw-araw sa mga establishment pinupuntahan nyo, chine-check yung temperature nyo. Baka kasi medyo mainit-init na kayo at medyo wala na kayong panlasa. Okay? Delikado na po yan. Kaya nga, kabi-kabilaan din yung mga ambulansya, yung mga nakasuot ng uniform ng mga nurses, ng mga lalo na makikita mo po sa mga clinic establishments na mga hospitals, yung kabi-kabila ang pagsuswab test. Okay? Now, makikita mo rin po yung mga nakapila lagi. May mga nakapila. In fact, dito po sa mga establishment dito sa bandang Pasig, pag wala po kayong QR code, that means hindi kayo taga-Pasig, hindi po kayo basta-basta makakapasok sa isang establishment. So medyo maselan po ngayon. At umiiral po hanggang ngayon yung mga ECQ and ECQ sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. In fact, may mga binaban pa yung mga pagpasok ng mga ibang ibang mga lahi sa iba't ibang mga bansa. Okay, dahil po sa banta ng pandemic. Now, normal na po yan. Okay? Halos mag-iisang taon na po nating nilalabanan yan. Okay? At nawi-witness yan. Lalo na nung una. Nakakatakot po nung una. Tama po? Pero ngayon, it seems that nasasayang na po tayo. Okay, now. Sa pandemic, marami po nag-suffer. Lalo na po yung mga negosyo. Maraming nagsarang mga negosyo. Totoo po yan. Maraming naapektuhan, maraming nagsara, at marami pong nawalan ng trabaho sa panahong ito. At kasalukuyan, na natatanggal sa trabaho sa panahong ito. Hindi lang maraming nawalan at marami pa pong mawawalan sa mga susunod na panahon. Bakit po? Kasi up to now, wala pa pong vaccine, approved vaccine na totally talagang makakapigil, makakapag-wipe out, makakatanggal ng pandemic ng COVID-19. So, kaya nga, maraming nagbabadya na mga kumpanya na magsara at marami pa ring mawawalan ng trabaho. Pilipinas, di ba? Mga 7 to 10 million Filipinos mawawalan ng trabaho. Okay?
At ang malupit po yan, talagang yung ating kabuhayan at ating pinansyal greatly naapektuhan. Tama? Marami pong nawalan ng trabaho. Marami ang umasa sa gobyerno, marami ang humingi ng tulong sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa. So since pandemic po ito, sana kung sa isang lugar lang maraming tutulong sa iyo na bansa, pero lahat po global po ito. Marami po nawalan ng hanap buhay, marami pong nawalan ng trabaho, marami po pong matatanggalan at mawawalan ng trabaho at mawawalan ng hanap buhay. Okay? Now, libo-libo din pong OFW ang nawalan ng trabaho at nawawalan pa ng trabaho at umuuwi sa ngayon. In fact, witness po ako diyan kasi galing po ako ng Dubai, dahil ako po yung naatasan na mag-manage ng ating mga branches po sa iba't ibang bansa sa GCC. Okay? Now, dahil nagka-COVID, na dati po umuwi ako every 3 months, nakakauwi po ako ng Pilipinas. Pero ngayon po, since nagka-pandemic, once lang po ako nakauwi sa taong 2020. Okay? Now, ang malupit po ito, na-witness ko nung umuwi po ako every 3 months, yung mga nakakasabay kong OFW, kapag lumalapag yung eroplano or na-announce na, ladies and gentlemen, we are now at Philippine Area of Responsibility. Sigawan na sila. Yes, nasa Pilipinas. Lalo na pag naglanding na ang eroplano. Pag naglanding na eroplano, ladies and gentlemen, okay, nakakatuwang pakinggan, nakakatuwang panoorin. Okay, pero noong umuwi po ako noong December last year, okay, nung in-announce na nasa Philippine Area of Responsibility na tayo, walang umimik. At ang malupit, nung nag-touchdown na yung aeroplano, wala pa rin umimik. Bakit? Malungkot po karamihan ng mga OFW. Bakit po malungkot? Kung tatanungin mo kung bakit malungkot, isa lang po. Kasi alam nila, paglapag nila, okay, nasa Pilipinas na sila, baka hindi na sila ulit makabalik sa ibang bansa o sa trabaho nila kasi wala na silang trabahong babalikan. Yan po ang nagawa ng pandemic. Tama? Marami ang naapektuhan. Buhay, ekonomiya, pati po trabaho at pinansyal na status ng mga pamilya. Okay. Ladies and gentlemen, marami po ang nalugi pero mayroon pong mga lumakas na negosyo sa gitna ng pandemya. Tama? Meron po. Yan ang good news. Meron pong mga negosyo lumakas. Ito po mga negosyo when it comes to food. Pag sinabing negosyo mo, food, lumakas ka sigurado sa panahon ng pandemya. Lalo na yung distribution ng food. Okay? Ito po yung mga supermarket, Robinsons, Save More, etc. etc. So itong mga supermarket na to, ito may mga lumakas lalo. Kasi bakit? Ito yung imbakan ng mga pagkain at ang kailangan that time, lalo na nung lockdown, ay pagkain. So, imbis na humina sila, nako, lumakas po sila lalo. Okay? At isa po sa mga paborito kong pinangbibilhan ng mga groceries at saka mga pangangailangan, ito pong pure gold na to. Okay? So, isa po yan sa mga naapektuhan ng pagpila. Okay? Naapektuhan sila ng dami ng demand at nagkakulangan ng mga items. Maganda pong maganda pong problema sa kanila, good problem, at lalo silang lumakas at namayagpag ngayong panahon ng pandemic. Tama? At naranasan mo rin siguro yan, pumila ka to the point na pagdating mo sa loob, wala ka nang mabili. Tama? Kung naranasan mo yan, okay, buhay ka pa sa pandemic na to. Okay? Now, isa pa po sa mga lumakas is ito pong health, about health. Anything about health, anything about immune system booster, ladies and gentlemen, ayan po ay namayagpag din, lumakas din. Okay? At ito po yung mga nagbebenta niyan. Ito po yung mga drugstores. Tama? Ang daming mga drugstores na nagsulputan. Tama ba? At ang daming mga drugstores na lalong lumakas nung panahon ng pandemic. Bakit lalo sila lumakas? Kapatid, pansinin mo, hindi lang gamot ang mga binibenta ng mga drugstores. Meron na silang mga groceries din. Okay? May mga personal care products na rin sila. Shampoo, di ba? Meron silang mga sabon, mga ganon. So, mga beauty products na rin sila. So, lalo silang lumakas. Tama? Yes, ito yung na negosyo sa panahon ng pandemic. Pagkain, food supplements, drugs, yung mga drugstores, etc. etc. Isa pa po, okay?
sa lumakas ng panahon ng pandemic is ito pong delivery service. In fact, ladies and gentlemen, okay, nung nasa mga mauunlad na bansa po ako, nung pumupunta po ako doon, okay, nakita ko na ang delivery service ay malakas na. Take note, malakas na po siya. Wala pang pandemic, ang delivery service po ay malakas na. Lalo po yung lumakas nung nagkaroon ng pandemic. Bakit? Itong mga pinag-usapan natin kanina na mga drugstores, food, health, okay? Ito pong mga to, kung wala pong delivery service, hindi po sila makaka-penetrate sa kanilang mga kliyente. Kasi bawal po ang lumabas. Pero sa pamamagitan po ng delivery services na to, okay, na napakalaking tulong sa panahon ng pandemic kasi hindi po ito chine-checkpoint, hindi po hinaharang perishable goods, basta okay, hindi po nila hinaharang at hinahayaan po nilang makadeliver. Kasi bakit? Ang tao kakain at kakain. Ang tao po kailangan pa rin niya ng mga personal things niya para siya mabuhay. Tama? So tubig, pagkain, ayan, gamot, okay? So iyan po yung kailangan ng tao. At siyempre, hindi yan maipapaabot sa mga tao kung walang magdi-deliver sa kanila. Kaya nga, napansin nyo, biglang dumami yung mga naka-pink, naka-red, naka-orange, na mga nagmomotor, at may kanya-kanyang bag sa likod, na kanya-kanyang tatak. Tama po ba? Yes. Ayan. So, ladies and gentlemen, halos lahat ngayon pinapadeliver na. Totoo po yan. Sa mga maunlad na lugar, grabe, naranasan ko na magpa-deliver at doon talaga convenient magpa-deliver kaysa sa mapapagod ka maghanap pa. Online na lang. Pero nung nag-pandemic, mas lalong lumakas ang mga delivery service. Kasi po bakit? Kasi dati, yung regular na pinapa-deliver lang, yun lang mga luxuries or mga bagay na gawin. Pero ngayon, since pandemic, even groceries, yung pabili, palengke, restaurant, dinideliver na po. Even nga po yung paborito mong kape, pwede mong ipa-deliver ngayon. Paborito mong burger, dinideliver na ngayon. Tama? Yes, ladies and gentlemen, kaya lalong lumakas itong mga groceries, palengke, restaurant na to dahil sa delivery service naman na malakas na dati, lalo ngayong lumakas. Kasi bakit? Itong mga produkto na mga to hindi aabot sa tao kung walang delivery service. Kaya nga po, even sapatos, gadget, documents at halaman na pinagdiskitahan na during pandemic na alagaan kasi dati hindi pinapansin yan. Ngayon, mas marami silang time para mag-alaga ng halaman. Lalo naman tumaas ngayon ang presyo ng halaman. At take note, yan po'y pinapadeliver na din ang mga halaman na yan. Tama? So, ang mamahal pala ng presyo niyan, okay? Okay, so ladies and gentlemen, yung dating dokumento na kaya mong dalhin pag-commute ka at ibigay mo sa isang establishment, ngayon po, hindi mo na kayang gawin yan kasi nga bawal ngang lumabas. Maski ayusin mo yung batas sa kwarto nyo o sa room ninyo, hindi pa rin talaga pwedeng lumabas basta may pandemic. Okay, so ayan po. So ladies and gentlemen, ito po yung delivery service. Ito po yung kailangan natin ngayon na negosyo at ito po yung napapanahon at ito po ay number 1. Nag-number 1 po ito sa kadahilanan nga sa pandemic na to. Dati malakas na siya, lalo pa siyang lumakas dahil sa pandemic. Yan po yung dala ng opportunity ng business na to. Number 1 po siya ngayon. Okay? Now, magkano po kaya ang isang traditional delivery service? Okay? Magkano kaya yan? At magkano kaya ang kinikita dyan? Okay, yun ang tanong. Magkano kaya ang kinikita sa isang ordinary at traditional delivery service operator? Okay? So paano po yan? Ito po yung kinikita niyan. Pwede po yung kumita ng mga 1.8 million pesos per month. Okay? Kung ikaw po ay nagmamay-ari ng isang delivery service, traditional delivery service, pwede kang kumita ng 1.8 million pesos. Bakit? Ang kitaan po kasi dyan is 20%. Ang kita ng isang nagmamay-ari ng delivery service, traditional, ay 20%. Take note po 20% ang kita ng isang operator. Okay, ng traditional na delivery service. At pwede siyang kumita ng 1.8 million per month. Ito po yung example niya. Kunyari, meron siyang 100 riders. At ang 100 riders niya ay nakakapag-deliver po yan ng minimum at least 150 pesos na delivery transactions na bayad. I-multiply na lang natin ng 20 deliveries per day. Okay? I-multiply mo ng 20% at i-multiply mo ng 30 days. Yan po yung kita niyan. Okay? So, 1.8 million pesos. So, a day, 60,000, pwede na, di ba? In a day, pwede ka na kumita ng 60,000, pwede na.
ladies and gentlemen, napakagandang kitaan nito, 1.8 million pesos. Maganda, napakaganda. Napakaganda, di ba? Kaya lang, kung magandang negosyo yan, bakit hindi lahat mag-set up na lang yan? Tama? Bakit iilan lang ang nakakagawa nito at nagtatayo nito? Yun ang pinakamalaking tanong ngayon. Maganda pala ang kitaan, pero bakit ko konti ang nakakagawa at nakakapagtayo niyan? Kasi po, sa totoo lang, ito po yung pinakadahilan niyan. Maganda ang negosyo, pero malaking halaga ang involved dito. Okay? Unang-una, sa pag-develop pa lang po ng software mo, kailangan mo na ng mga 50 million. Ganun po kalupit yan. Okay? Traditional po ito traditional delivery service. At additional na 15 million, okay, minimum annual software system maintenance and development pa. Maintenance. So, continuous po kasing mini-maintain yan, ina-upgrade po yan. Not to mention, ladies and gentlemen, yung operational expenses mo ng rent, business permit, etc., etc. Not to mention also yung mga employees na suswelduhan mo. Okay? Yung manpower na tinatawag. Okay? Mangungupahan ka na ng building o magpapatayo ka, kailangan mo pa rin ng trabahador. Kailangan mo pa rin ng magmamanage po ng negosyo mo. So hindi po biro, hindi po ganun kadali. Kaya po kokonti lang ang nakakapagtayo at kokonti lang ang sumusugal at kokonti lang ang nagsusurvive. Kaya nga po maganda man ang kitaan pero mahirap gawin kaya tinatanggihan din ng iba. Okay? Now, ang tanong, ito po, wala kang millions pero gusto mong magkaroon ng ganitong klaseng negosyo, delivery service. Tama? Wala kang millions pero gusto mo. Ano kaya yung paraan na pwede namin ma-share sa'yo? Okay, ladies and gentlemen, ito po ang offer namin sa iyo. Hindi mo kailangan ng millions pero pwede ka nang maging isang delivery service operator. Okay? So, sa halagang 288,888, all-in na po. Ibig sabihin, yung diniscuss natin na million-million na ilalabas mo, hindi po million-million ang iyong ilalabas. Kundi, 288,888 lang po. All-in na siya. Okay? So, introducing, ladies and gentlemen, TokTok. Okay? Ito po yung pangalan ng company na delivery service na ino-offer namin sa inyo, yung TokTok. Hango po yan sa isang tricycle sa Thailand. Pangalan po is TokTok, kaya inadapt po natin ng mga may-ari yung pangalan na yan, okay, para mag-deliver po ng ating mga gustong ipa-deliver. Okay? Goods. So anyway, pinakabago, pinakauna, online franchise operator delivery service. Take note, hindi po ito kagaya ng traditional. Okay? Ito po ay kakaiba. Kauna-unahan po ito. Online franchise operator ng delivery service. Okay? So, our brand ambassador, no other than Mr. Alden Richards at Maine Mendoza. So, tingnan nyo naman, halos kahawig ko po yung suot ni Alden. Hindi po si Alden, yung suot lamang na t-shirt. So, Tok-Tok po yan. Ayan, So, Tok-Tok po yan. Now, ladies and gentlemen, ito po yung mga brand ambassador natin. Kilalang-kilala nyo po yan. Tama? Kung di nyo po kilala yan, di ka Pilipino. Kasi maski wala ka dito, nasa ibang bansa ka, okay, kilala mo pa rin yan kasi nanonood ka pa rin ng Itbulaga pag ikaw ay Pilipino. Tama? So, ayan po. Now, ang founder po ng ating online franchise operator delivery service ay ito pong mga batang-batang successful na negosyanteng itong mga to. Okay, sila po si Boss Jonathan So and Boss Carlito Makadangdang. Si Boss Jonathan So, ang ating pong President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po ay mga 36 years old na bilyonaryo na po. Kaya kasing idaran ko lang po yung mga yan. Okay, billionaire na. At hindi lang po ito yung negosyo nila. Meron pa silang showmaking na negosyo, meron pa silang Boy Bondat, Mangbox, meron pa silang Copper Mask, meron pa silang JC Premier. So, yan po yung negosyo ng ating mga bossing. Okay? So, successful na po sila when it comes to business. Ewan ko, ano man po yung itayo nilang negosyo, nag-click, nagbo-boom. Ganito po. Para silang may Midas touch. Ano man hawakan nila, nagiging ginto. Okay? So, ladies and gentlemen, yan po yung founders natin, okay, ng ating TokTok. Now, instead of you spending millions to operate your own delivery service, dito po 288,000 na lang po ang ilalabas mo. Hindi na po milyon. So mayroon ka ng nakaset up na delivery service. So yan po ang TokTok.
But anyway, ladies and gentlemen, okay, dahil po mabait ang mga may-ari, pinromo po nila ito ngayon. Limited offer po ito, 15,888, all in na po. So hindi 58,888. So all in na po, ano, hindi po 288,000 kundi 58,888 lamang po ang ino-offer namin sa inyo. Okay, so inclusions po nito ay meron kang personal delivery link and referral code, and meron po kayong TokTok portal kasi online nyo pong gagawin ito. Now, full technical support and online franchise operator training, at magkakaroon din po kayo ng help desk o kayong customer service or customer assistance hotline. Okay, at open po yan Monday to Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. Yan po yung inclusions ng 58,888 na package po natin ng online delivery service. Okay, so good news, ano, dahil po nandyan pa yung malamig ng simoy ng hangin, nandyan pa yung holiday season, kaya nga po instead of paying millions or 288,000 or 58,888, congratulations. Ngayon po, kayo po mga nakikinig, 16,888 lamang po ito. Meron na po kayong TokTok online franchise delivery service. Okay, so operator na po kayo, online operator na po kayo ng TokTok sa halagang 16,888 lamang po. At of course, ang ating mga ambassadors, ano, okay, mga product ambassadors natin na si Arden Richards at saka si Maine Mendoza ang inyong makakasama sa pag-TokTok, ano. So ang advantage pa po niyan at ang kasama po sa promo, meron pa rin po kayong Showmaking Express na negosyo, Copper Mask, Boy Bondat, Mangbox, Ninja Ion, okay, Potato King, Siopaw the King, Noodle House, Burger Factory na pwede mo pang ibenta online at pakinabangan. So, all in na po yan. Yan po yung mga kasama sa package ng 16,888 Special Holiday Promo. Okay? So, okay, limited offer lang po ito. Offer po ang promo na to, ladies and gentlemen. I-grab nyo na. Okay? Napakaliit na kinabang po na may dudulot po sa inyo at may bibigay po sa inyo. Okay? Now, ang promo na to ay covered lamang po nito is January 12 to January 18, 2021. Yung promo nating 16,888. At anytime po, pwede po itong lumaki na. Okay? Bumalik po siya sa original price niya. In fact, okay, 5.3 million pesos po yung worth ng value ng ino-offer namin sa inyo. Kasi TokTok online franchisee ka na, okay, meron ka pang Showmaking, Mangbox, at marami pa pong iba. Okay, so yan po yung package na naka-offer po sa inyo ngayon. I-grab nyo na yung opportunity sa halagang 16,888 lang po. Okay, so pag-usapan po natin itong negosyong ito. Itong negosyong ino-offer po namin na to, pwede po kayong maging kumita sa pamamaraan na tatlong pamamaraan. Okay, sa pagiging online franchisee, okay, pagiging TokTok operator, at pagiging TokTok rider. Take note, maliban po sa produkto ng Showmaking, Copper Mask, Ninja Ion, Mangbox, okay, yung Boy Bondat, eto pa po, pwede po kayong kumita sa delivery service ng TokTok ng 3%, 7%, and 80%. Mamili lamang po kayo or pwede kayong lahat yan. Okay? So, napakaganda yan. Now, after purchasing po, kunyari, bumili na po kayo ng package natin. Ano? Pag nag-purchase po kayo ng package natin, ladies and gentlemen, okay, i-register lang po sa system ng natin yung inyong ID, okay, activation code at PIN code. At pag yan, na-register na po kayo, congratulations, meron po kayong ID, okay? Meron po kayong ID. I-assign po yan sa inyo. Ang ID po ninyo, pwedeng number lahat or pwedeng alphanumeric. Ibig sabihin, ang alphanumeric, numbers and letters combined. Okay? So, pwede na po kayong ngayon, makinabang din. Pag kayo na-encode na, pwede na kayong makinabang sa mga products ng GC, products po ng Showmaking, okay? Marami pa. At of course, yung TokTok online franchise business. Okay? So, ibibigay po yan sa inyo. Makukuha nyo na yan at pwede na po kayong agad kumita. Okay? Now,
Napakadali lang po ng pagkita. Pag po kayo ay nakabili na po ng package, ang gagawin nyo lang po, you post, we deliver, you earn. 3 simple steps. Okay? You post, we deliver, you earn. Ganun po kadali. Okay? Sabi nga dito, online delivery business at your fingertips. Totoo po yan. So, paano po naman kikita ng 3%? Okay. Alam niyo po ba, pag na-encode na kayo, pwede kayo agad kumita ng 3%. Sa paanong paraan? Napakadali. Kailangan nyo lang pong gawin, i-share nyo lang po yung delivery link ninyo. Delivery link po ha, i-share nyo yung delivery link nyo. Okay, i-share nyo yung referral code nyo. At kapag may nag-click at ginamit yun at nagpa-deliver sila, every successful delivery, ladies and gentlemen, kita na 3%. Okay? 3% po yan. Ganito po yan ginagawa ang iyong personal delivery link. Ito po. So sa ilalim, nakikita nyo po yan, yung itatype nyo lang po, www.toktok.ph/delivery/your ID number o yung ID number mo. Okay? Pwedeng numeric lang yan or alphanumeric. So pag nilagay nyo na po yung inyong delivery link at para ma-check mo na tama ang yung delivery link, ang gawin mo lang po, i-click mo yan. Pag kinlik mo yung delivery link mo, makikita mo, welcome to Rene Aison delivery link. Ganon ang nakalagay. Okay? Welcome to Rene Aison delivery link. Ayan. So, welcome to TokTok. Siyempre, andun yun. So, pag nakita mo na pangalan mo, ibig sabihin tama na yun. So, every time i-click yun ng kaibigan mo, kakilala mo, ginamit nila at nagpa-deliver sila, congratulations. Okay? May 3% ka sa successful deliveries na yun. 3% nung, magkano? 3% po nung delivery fee. Okay? Na nagamit doon sa yun. Okay? So, ngayon, paano ka naman kikita ng another 3%? Okay? Sa iyong mga kakilala, ang kailangan mo lang pong gawin, okay? Ipa-download mo lang po sa kanila yung iyong brasuhin mo na. Okay, friend, i-download mo tong apps na to. Tapos ilagay mo yung referral code ko. So, bigay mo yung referral code mo. Pag nilagay po nila, okay, yung code dun sa code mo, dun sa referral code, ladies and gentlemen, every time i-open nila yung apps na yon, i-open nila sa cellphone nila at gamitin nila lifetime. Every time may pa-deliver sila, successful po yung delivery, congratulations, may 3% kayo doon. Imagine mo, lifetime po. Okay, maganda ba yun? Lifetime, kikita ka 3% sa lahat ng mga deliveries nila. Yes, napakagandang opportunity po yan na pwede niyong pagkakitaan for the rest of your life. Tama? Yes. So, anyway, sample computation, sabi nga nila, baka naman yung 3% na yan, napakaliit naman ang kitaan yan. No? Take note, tignan natin, maliit ba ang kitaan ng 3%? Sample computation. Kunyari, masipag na masipag ka, ito po, 200 bookings lang per day. Okay? Sa mga kakilala mo, kakilala mong 200, nagpa-deliver na lang sila. Okay? Ito po, 200 sila, nagpa-deliver at successful naman. Ito po, 150 kunyari, average delivery fee. I-multiply mo po yan ng 30 days times 3. Okay? Yan po yung income mo. 27,000 monthly or in that month or on that month. Tama? So, 27,000 additional income. Pwede na? Nanggaling po yan sa 3%. So, 3%, maliit. Tama? Pero pag pinagsama-sama po, lumalaki din yan. Di ba? Maliliit pero lumalaki. Now, sabihin natin, hypothetical sabi, siyempre, kinumpute mo ng madami, kaya lumaki yan. O sabihin natin kalahati na lang. Okay? Kalahati na lang. So, kalahati na lang po ng 27,000 ang kikitain mo monthly. Pwede na ba? Pwede na. Kalahati ng 27,000, O, di ba? So, at least mga 12 to 13,000 pesos. So, 13,500. Tama ba? So, kapatid, pwede na yan. Pwede na. Di ba? Kalahati niyan. O, 1/4 na nga lang. O, 1/4 ng 27,000. Extra income lang naman yan. Nag-share-share ka lang naman. Tama? Yes. Okay, now, paano naman ngayon? Ayan, pagiging online franchisee. Paano naman ngayon maging TokTok online franchise operator naman? Okay, nakikita ka ng magkano? 7%. Again, ito po ay gagawin mo lang, you post, we deliver, you earn. Okay? You post,
We deliver, you earn. Ito po yung napapanahong negosyo. Nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng malaki. Okay? Up to 60,000 pesos. So paano po yan? Ganito po yan. Meron lang po kayong 6 simple steps para pwede ka nang kumita ng 7% sa mga successful deliveries ng mga riders mo. Take note, operator po kayo dito. TokTok Online Franchise Operator. So franchise operator po kayo dito. Ano? Franchise operator. Now, 7%. Mas malaki dun sa 3%. Kaya makinig po kayong mabuti. Napakadali. Ang gawin nyo lang, within 24 hours, madali lang po kayong ma-approvean dito. Basta tama po ginagawa nyo. Ito po gawin nyo ha. Pumunta lang po kayo sa toktok.ph na website. I-click nyo po yung nasa uluhang bahagi, okay, o part ni Main Mendoza, yung merong tatlong tuldok at dash na ganon. I-click nyo lang yun at lalabas itong become a TokTok operator, become a TokTok rider, book a delivery, mga ganon. I-click nyo po yung become a TokTok operator. Pag kinlik nyo po yung become a TokTok operator, ang mangyayari po, lalabas po yung sign up form. Okay? I-fill up nyo lang po yun, yung registration form natin, i-fill up nyo lang po yun, ibigay nyo lang po yung mga requirements o needed, yung mga kailangan. Okay? So, mangyari, okay, isend nyo po yun and then makaka-receive po kayo ng confirmation. Okay? Na na-receive na namin ang inyong application. At mag-attend lang po kayo ng formal TokTok Operator Franchise Training. Mamili lang po kayo sa mga oras na to. Monday to Saturday po ito, alas 10 ng umaga, 1:00 at alas 4 ng hapon. Okay? Yan po yung mga trainings na kakailangan yung atinan. Okay? So, after nyo po nag-attend ng training, may attendance po yan. I-attendance po kayo dyan. Ilalagay nyo po yung ID number nyo, pati pangalan nyo. Okay? Pangalan po na ginamit nyo. Ha? Take note, pangalan na ginamit nyo po dun sa pagre-register. Okay? So, step 5, ma-approve na kayo. I-inform po kayo, makaka-receive po kayo ng email. So pag naka-receive po kayo ng email, kasama po doon sa email na yon yung inyong username and password at yung link kung saan kayo papasok para ma-open nyo po yung portal po ninyo. Ano po yung portal? Ito po yung account ninyo online. Take note, online franchise operator po ang pinasukan nyo. Kaya po, sa online po kayo magta-transact. So step 6, operate and start recruiting your riders to earn from home. So, yan po yung 6 simple steps ng pagiging TokTok Online Franchise Operator. So, ito po yun. So, sa pinaikling salita, ito na po yung 6 simple steps. Okay? So, ayan. Now, siyempre, para po maka-ano na kayo, no? Punta na po kayo sa iyong portal, kailangan nyo po yung gamitin yung mga credentials. So, punta lang po kayo sa website natin, tapos, okay, pasok po kayo para at least magawa nyo na po yung bagay na to, 2 bagay, para po kayo ay mag-start na rin kumita. So, 2 bagay na kailangan mong gawin bilang online franchise operator. Okay, so ito po, mag-recruit po kayo ng TokTok delivery riders o yung mga nagmumotor na nagdi-deliver. And then, mag-top up po kayo ng load para maloadan nyo na sila at start na po kayong bumiyahe. So, meron po kayong at least 100 riders per account. Okay? Now, 100 riders. Ito pong 100 riders na to, makukuha nyo po yan. Paano po yung pagkuha niyan? Pumunta lang po kayo sa iyong portal. Ano? Ilagay nyo po yung username nyo and password na binigay at in-email ng TokTok sa inyo, i-open nyo po yan at pumunta po kayo dito sa transaction. Up lang po kayo ng load ninyo, at least 5,000 pesos, and then makukuha doon. Okay? And then, ang kailangan nyo lang po, okay? So, pag na-loadan nyo na yan, yun po yung ibibigay nyong load sa inyong mga riders. So, hindi po kasi makaka-receive ng mga bookings ang riders nyo kung wala po silang load. Kaya po, mag-top up na po kayo. Real time pong papasok ang top up po ninyo. Real time po yan kung ang gagamitin nyo po yung JC wallet ninyo, yung credit card or debit card or GCash. Kaya real time pong papasok ang inyong load pag yun po yung mga payment gateway na ginamit po ninyo. Okay? So, paano ba kumikita yung TokTok Online Franchise Operator? So, ganito po kasimple.
Ang kita po dyan is 7%. Okay? 7% ang kita nyo sa riders, ano po yan, deliveries. Okay? Sa lahat po ng mga deliveries, successful ng riders nyo, kikita po kayo ng 7%. Ito po yung sample computation. Okay? So, kunyari, meron kang 20 riders, hindi mo pa nakompleto, yung 100. Meron po kayong 20 riders. Okay? So, sa 20 riders, average po ng 10 deliveries. Ano? Okay? 10 deliveries ng nagagawa nila every day. So, meron po kayong 150 average delivery fee, kunyari, okay? Multiply by 7% at kikitain nyo po 63,000 pesos per month. Okay? So, yan po yung pwede nyong kitain. So, paano naman yan? Di ba? Parang napakalaki ata niyan. Maliit lang po yan. In fact, kung kayo po ay may 20 riders, what if kung meron kayong 100 riders? So, mas malaki po ang pwede nyong kitain. So, sample computation po ito ng profit po niyo. So, 7% po ang pwede nyong kitain. Okay? So, operator info, ito po yung information para po sa inyo. Okay? Per account ng TokTok, pwede po kayong maka-create ng 100 na riders. Maximum, 100 po yan. And then, per TokTok operator, meron po kayong contract, okay, na renewable po yan yearly or annually. And pwede kayong kumita ng 3%, maliban po sa 7%, pwede kayong kumita ng 3% additional okay, sa personal delivery link nyo or referral code. Okay? Temporarily po, limited po tayo sa Metro Manila na deliveries. Pero in a few days, okay, mag-expand na po tayo yan for sure. Okay, so as an operator, meron po kayong royalty fee na 5%, pero good news po yan, wini-waive po yan ng company until June 30, 2021. So, meron po kayong hanggang June 30 para free yung iyong royalty fee. Ang royalty fee po, monthly po yan, yung accumulation ng kita mo, 5% po yan, yun po yung monthly royalty fee. Example po, 10,000 ang kinita mo, kunyari, 10,000. 5% of 10,000 is 500 pesos. So 500 pesos lang ang ibibigay mo sa company ng TokTok as royalty fee. Okay? So paano naman maging TokTok rider? So TokTok rider, ganito po kasimple ang maging TokTok rider. Kailangan lang isend ng operator yung kanyang RAL na tinatawag o yung rider's application link. So kung ako, operator, isisend ko lang yung rider's application link ko sa isang nag-a-apply at pag kinlik niya yon, okay, madidirect po siya sa isang registration form. So, ipifill upan niya lang yon, okay, pagka-fill up niya po yung form na yon, tama lang yung kanyang mga tama lang yung mga information niya, ma-approve po kaagad yan. Okay? So, dito po yan papasok, mag-login po kayo sa inyong portal, ladies and gentlemen. As an operator, meron po dyan kayong portal. So sa dashboard nyo, makikita nyo po yung rider's application link. Doon nyo po kukunin yung link para ipasa sa mga nag-a-apply ng rider sa inyo. Okay? At doon nyo rin po malalaman sa portal nyo kung pumasok na yung mga applicants or hindi. At kayo po ang mag-a-approve as operator sa mga riders nyo. Okay? So ito po yung rider's information, yung registration form. Pipil-upan lang po nila yan. Ang kailangan lang po nila na importante, ito po yung driver's license. Professional po dapat yan. Okay? ORCR ng motor. Dapat nakapangalan po sa kanya as much as possible. Okay? At saka latest NBI clearance. So yan po yung mga requirements po ng pagiging rider. Okay? So once yung operator nakita na niya, yung rider niya at kumpleto naman ang kanyang documents. So si operator po i-approve na po niya si rider. So paano naman po pag-approve? Dito po sa inyong account, nakalagay din po diyan. I-view niyo po 'yan. Ipapasa niyo po ba 'yan or hindi? Nasa sa inyo po. Or i-block niyo. Okay? So kung pasaway, okay, i-block niyo po, ayun po. Hindi po siya makakabiyahe. Pero andyan po tayo para tulungan sila at bigyan ng opportunity. Okay? So, ayan, pwede nyo pong gawin kung anong yung status nung inyong rider. Okay? So,
Ayan, so pag in-approve nyo na po siya, makaka-receive po siya ng congratulatory text. Okay? Nabubulol na ako. Okay, inom muna ako tubig. Ayan, so makaka-receive po siya niyan. And then pag naka-receive siya niyan, congratulations, pa-attendin nyo lang po siya ng training. Okay, pa-download nyo yung TokTok Rider app. Okay. And then within 48 hours, pwede na po siyang bumiyahe basta na-loadan nyo na siya. Okay, so temporarily sa Metro Manila po muna tayo iikot ng inyong mga riders. Okay, so ladies and gentlemen, yan po yung inyong TokTok riders kung paano po siya mag-apply. At take note, within 8-kilometer radius po, makaka-receive po yung inyong rider na mga bookings basta naka-open yung kanyang apps. Okay, yung rider apps. Okay, so 8-kilometer radius po yan. And within Metro Manila lang po muna. At karating po. So soon, okay, mag-expand na po tayo mga ilang araw na lang. Okay, so ang pwedeng kitain po ng isang TokTok rider, ladies and gentlemen, is at least 1,500 pesos per day. Depende po sa sipag ng iyong TokTok riders. So may mga riders na sapat na kasi nila yung 1,500 per day kasi yung 1,500 per day, malaking pera po yan in a month. Tama? So yung iba naman, sapat na sa kanila yan. Yung iba naman, sis malaki-laking pangangailangan, yun. Okay? Sisipag-sipag po yung mga yan kapag malaki po yung pamilya nila at pangangailangan. So, the more na malaki pangangailangan, the more sipag nung rider. Okay? So, dito po, sabi ko nga sa inyo, pwede kang kumita ng 3%, 7%, and 80%. Okay? Mamili ka lang. Kasama po yan sa package nyo, sa pagbili nyo ng package na 16,888. Okay? So, now, ladies and gentlemen, yan po yung ating yung ating presentation. So, ito pong orientation natin na to be followed by technical training mamaya pong 9 o'clock, pero sisimulan po ni Sir ADJ ng 8:30 ito. So, sa mga wala pang link, okay? Pero sa mga meron ng link, the same link po, yung naka-attend po kahapon sa ibang araw, same link po yung ating sinesend, yung 9 p.m. na same link. Pero 8:30 sisimulan na po ni Sir ADJ. So, ipatok-tok mo na yan, ladies and gentlemen. I-download mo yung ating apps, okay? Kung meron ka mang pangangailangan, cravings, or gusto, okay? Ipatok-tok mo na yan, okay? At malapit na rin po tayo magkaroon ng affiliation sa mga merchants or mga food merchants na tinatawag para mas lalong lumakas yung ating TokTok. Okay? So, ladies and gentlemen, Monday to Saturday, makakarinig po kayo ng TokTok online orientation. Ganun lang po kasimple at kadali ang ating opportunity na to na napapanahon. Okay? And then followed by technical training preview. Maya-maya po yan. Okay? So, Monday to Saturday po yan. Mga questions, okay, na nandito po sa ating live. Ayan. So, mag-entertain po ako ng mga questions. Ito po. Bakit po hindi naka-receive ng text na pagka-approve yung aking rider? O yung rider mo. Okay, dalawa po yan. Kung hindi po siya naka-receive ng text pero nakakabiyahe na po siya, wala na pong problema. Okay, so congratulatory text, supposed to be makaka-receive po yan. Pero pag di naman po siya naka-receive, baka naman hindi mo pa siya na-approve. So kailangan mo as operator, i-approve po ang inyong mga riders. Take note, kayo po na operator ang mag-a-approve sa inyong mga riders. Okay? Ayan. So real time po ba pagtatap up? Yes po, real time po. Basta ginamit niyo po GCash, JC Wallet, debit card, and credit card. Real time po yan. So ma-receive niyo po not less than 20 minutes. Andyan na po yan. Sa kita po ba ng riders, labas ng expenses ng gas? Okay, basta yung kita po ng riders is 80%, doon niya po kukunin yung panggas niya, okay, pang merienda niya, lahat-lahat. So sa kanya po yung malaking chunk ng negosyo po natin. Yung kanyang uniforme, siya rin po ang bibili po niyan kasi personal na gamit po yan. Yung motor, ganun din. Yung pambili ng tubig, pambili ng merienda, sa kanya rin po yun. Okay? Approve na ako akong operator last December pa with riders na din po. Kaso nung nag-login po ako kanina, yung out ko daw is not enrolled. Paano po yun? Hindi ako makapag-login. Okay. Sir, ang gawin mo lang GJets, ang gawin mo lang po is forget password ka lang and then marireset po yung password po ninyo. Madali lang po yun. So forget password,
Marereset po yung password po ninyo kasi marireceive nyo po yung new password sa email po ninyo. Okay? Ganun po kadali yun. Ayan. Nag-email po ako sa TokTok Help at nag-create po ako ng ticket pero wala ding reply. Nag-top up ako kanina. Okay? So, ano po ang problem nyo? Bakit po kayo nag-email? So, hindi po ba dumating yung top up nyo? Ang tanong, sir, Lisa Katoy, ito po, kasama po ba sa binayad nyo yung gateway fee kung anong ginamit nyo? Kasi pag gumamit kayo JC Wallet, additional 15 pesos. Kapag po credit card and debit card ang ginamit nyo, additional 25 pesos po yun. Pero pag hindi po kasama yun, mapipending po talaga yan. Ang gawin nyo po, Ma'am Lisa Katoy, ibigay nyo po yung ibigay nyo po yung ID number nyo at saka yung full name nyo na ginamit sa pag-apply po ng ating operator, and then isend nyo po sa amin para matulungan po namin kayo. I-chat nyo po sa amin, ma'am, para matulungan po namin kayo. Ma'am Lisa Katoy, ayan. Paano mag-cancel ng booking? Meron po yung button ng cancellation ng booking. Ang pwedeng mag-cancel ng booking, yung pong client o user, or nagsisend, at saka yung yung ating rider, may karapatan din po silang mag-cancel ng booking. Ayan. Sir, yung 3% na makukuha pa rin kahit wala bang riders basta ginagamit ang app? Yes po, okay? Ma'am Ladel Katuran, So yung 3% po, being online franchisee, basta sinyer mo po yung delivery link mo at meron nagpa-deliver maski wala kang rider. Kasi po ang mag-a-assign po ng booking, yung pong ating TokTok app. So ibabato lang po sa mga rider. Basta successful, 3% ay mapupunta po sa inyo. Okay? Makukuha niyo po yan sa iyong JC Wallet kasabay po yung binary income. Okay? Magkano po ang renew ng contract sa TokTok? Lindsay Carrion, ngayon po wala pa po tayong amount kung magkano po yung renewal fee natin, pero for sure minimal lang po yan. Okay? Ayan. Nag-booking pag sa top up wallet po, ayun na yun. Okay? Paano po? Harold, ano po ito? Nag-booking pag sa top up wallet po, ayun na yun. Okay, kapag para magpa-booking po or makapag-create po ng booking or makapabiyahe na kayo, kailangan niyo po na mag-top up ng 5,000 as operator para po makabiyahe na yung inyong mga riders para may maibigay po kayo sa kanila. Okay? Para yung tinap up nyo ma-convert na po into cash para makita nyo na yung kita yung 7%. Ayan. Sir, may problem ba ngayon ang mag-apply ng TokTok Rider? Wala naman po. Kung nagkaka-problem po kayo dun sa CAPTCHA at di mag-proceed, okay, ang kailangan nyo lang po is i-refresh, try again. Kasi kung hindi po lumalabas yung CAPTCHA, that means medyo mahina yung inyong internet. Now, kapag yung CAPTCHA naman, yung iba nagtatry sila ng nasa ibang bansa ang nag-a-apply. So, pumupula. Okay? Baka kasi forbidden po yung pag-apply muna sa ibang bansa kasi since malakas ang internet, baka po yung nagiging problem kaya hindi po maka-apply yung riders. Hayaan niyo po sila po yung mag-fill up po dito sa Pilipinas ng kanilang sariling application form. Okay? So, yun po. Okay, so sir, bakit dito sa orientation na sinasabi every successful delivery may 7% commission pero yung nag-franchise umattend operator so sabi po parehas lang po yun, sir, okay? Ito po parehas lang po yun, Sir Harold. Parehas lang po yung 7% successful deliveries tsaka yung 7% na pag-top up automatic na naibibigay na. Ibig sabihin, tignan mo, sir, yung pinatop up mo na load, okay? Yun din po naman ang ibibigay mo dun sa iyong rider, tama? So advance mo mang nakuha yon, sir, pero hindi pa yun cash. Magiging cash yun pag binigay mo na dun sa iyong rider at si rider na gamit na niya pang-deliver. Nung nag-deliver siya, okay, at naging pera na, binayaran ka na, di nakuha mo na yung 7% mo. Okay? So, ibig sabihin, advance nyo pong nakukuha yung 7%, binibigay na sa inyo kagad, pero para maging pera yon, maging cash,
kailangan gamitin yon sa pag-deliver. Okay po? So, naiintindihan na po ba, Sir Harold? So, the same lang po yon, the same. Successful deliveries. Okay? Tsaka yung advance na 7%. Okay? So, kailangan pa rin po kasing gamitin sa deliveries yung pera. Okay? Sir, ano pong gagawin na lang? Gawin na lang. Yes, huwag kayong mag-alala. Aldrin John Santos, soon gagawin na lang 2 to 3 kilometers yan. Okay? Kasi ngayon, since bago pa lang tayo, kaya ginagawa pang 8 to 10 kilometers. Pag tumagal na po yan at dumami na tayo yung mga merchants na kaano natin, even po yung mga riders nyo, ayaw na rin lang bumiyahe ng malalayo. Kasi po, pag bumiyahe ka malalayo sa gas, tama ba? Okay, kaya gusto nila malapitan lang na biyahe. At yun lang, within 2 to 3 kilometers radius. Pag tagal-tagal po natin, sir, ganun na rin ang mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Okay? Okay, so pero okay naman na access. Okay naman pala. So, hello po dito po sa Pampanga, kayo na po magkakaroon. Nako, Hasmin Escoto. Nako, malapit na nang mag-expand kay Pampanga. Ako migaga na kakin, malapit na. Okay? Hasmin Escoto. May nanaya tao po mga pila namong Aldo. Okay? Elisa Capistrano, sabi niya, ay, akala ko pa. Bakit po need pa mag-top up? Paano may babalik sa operator po? Okay, makinig po kayo, no? Kailangan mag-top up ng load. Ito po, naka-device po kasi sila ng isang sistema na kung saan, kunyari, freely makakabiyahe yung iyong rider. Okay? Na walang load, freely makakabiyahe sila. So, hindi mo alam kung nakailang biyahe siya. Tama? So ito po'y pang-control para malaman mo kung magkano kikitain mo at kung paano ka kikita. Okay? Kaya kailangan ng load. So yung load, yun ang dahilan para makabiyahe sila, para namomonitor mo at nakokontrol mo at namomonitor mo yung iyong kita at iyong negosyo. Kasi kung freely sila na bumibiyahe, biyahe ng biyahe yan, tapos sabi niya, nakadalawang biyahe lang po ako, pero nakatatlong biyahe pala sa nakalimang biyahe siya. Yun po yung purpose nun. Control. Okay? So, magkano yung operator's contract renewal? Wala pa po yun. Magkano po mapupunta sa rider? Okay, Noli Nanson, 80% po ang mapupunta sa rider sa delivery service na o delivery charge na dineliver po niya. Okay, 80%. Kunyari, 100 po para na lang sa computation. 100 po yung delivery charge. So, 80 pesos po ang sa kanya doon, sa rider. Okay? Ano pa? So, tingnan natin sa bandang huli. Okay. Bakit nagpa-play yung mga links ng tech training sa dashboard? Bakit po hindi nape-play yung mga links sa technical training dashboard? Bakit hindi na... Okay, ganito po yan. Link. Baka po yung lumang link na yan, kaya nga po nagsasend kami ng mga bagong links ngayon na nasa poster. Yung link po na yon, hindi nyo po yun kiniklik, yung nakalagay na meeting ID. Hindi po yun i-click. Ang gawin nyo po, i-click nyo po yung Zoom, tapos join, i-supply nyo lang po yung meeting ID tsaka passcode. Makakapasok na po kayo sa ating training link. Ayan. Saan po makakabili ng uniform at mga riders? Okay, makakabili po kayo ng uniform tsaka bag sa portal po. Yung portal po ng mga operator, doon po kayo makakabili ng mga bags, insulated bags, tok-tok shirt, gaya ng suot ko ngayon, at marami pa pong iba. Okay? Pa-change naman po. Ano kaya i-change nito? Okay? Sir, magkakaroon po ng booking rider kahit wala pang gumagamit ng tok-tok code. Okay? Ano po ito? Yung promo code? Okay? Ganito po yan, ang booking po natin, binabato po ng ating Tok-Tok company, Tok-Tok apps. So, pag may gumamit po ng apps natin, papasok po yan at ibabato po yan. Ngayon, within 8 kilometer radius, masasagap po ng naka-open na apps na rider. Okay, ganoon po yan umaandar. Hindi lang po nanggagaling sa operator. Okay? Nanggagaling po yan sa system po ng Tok-Tok. Okay? Ano po ang requirement na motor ng rider? Requirement po at least 110cc, tapos brand new or hanggang 3 years old na motor. Yan po yung requirement natin. Saan po makukuha? I-chat nyo po ako para maibigay ko po sa inyo yung operator technical training maya-maya. Okay? Mamaya po.
Royalty fee, okay? Paano po babayaran yung royalty fee? Automatic po yan, makakaltas yung royalty fee. That is 5% of your accumulated income sa loob ng isang buwan. Okay? Kagaya ng example na po kanina, kung 1,000 pesos po yan, ay 10,000 pesos po yan, 5% of 10,000 is just 500 pesos. So kung 100,000 pesos ang kinita mo, 5% of 100,000, how much? 5,000 lang. Pwede na rin, di ba? Okay, so kung yung rider po hindi pa daw naka-name sa kanya, ano pong letter ang kailangan niya? Authorization letter ba? ADR? Yes. Okay, ngayon po pinapayagan na yan. Authorization letter po ang kailangan niya galing dun sa may-ari ng motor. Okay? Okay, sir, yung question ko po, gusto po nung kakilala kong rider lumipat po sa akin kasi nakapag-apply niya sa iba. Okay, ang mahirapan po kayo doon sa paglipat ng ganyan, yung sa credentials, kailangan niya magpalit ng motor, kailangan magpalit ng, marami yung kailangan palitan. So, antayin na lang po niyang i-block siya doon sa kabila para mabura siya sa kanyang sistema para makapag-apply po siya ulit sa inyo. Okay? So, identification po nung card, okay? Sa ngayon po, May and Fabul, okay? Yung ating mga riders, meron po silang QR code. So yung QR code po na yan, pwede nilang ipa-scan sa isang cellphone para lumabas po yung credentials ni rider para ipaprint niya at gawin pong ID. Okay? So pwede po yun. Or ngayon po kasi yung ating provider po, yung gumagawa ng system po natin, okay, inaantay pa po namin sa kanila yung format o layout ng ID ni rider para ma-send namin sa operator para mapaprint na po. Okay, antay lang po natin ng konti. Bakit hindi po mababago yung address and registration sa portal? Gusto pong palitan and i-update. Hindi po talaga ganun kadaling mag-update ng inyong mga pinalagay na information. Kasi po, expected po ni TokTok na yung nilagay po na information nyo doon ay doon po talaga yung mga information. Kaya ang pagbabago po niyan, kailangan po yung tinatawag. Okay, hindi po basta nababago yun. Email, di basta ganun nababago, pati po yung mga numbers at nilagay nyo po lahat doon. Kasi kung madali pong mabago yan, madali pong pag nahack po yung inyong account, madali pong baguhin yan, di paano na? Mas madalaking problema po. Okay? Ask ko po if member na ako at gusto ko pang magdagdag, okay lang po ba? Same cell number. As of now po, Janet Lim, okay? Isang account, isang cell number, isang email as of now. Pero in the near future, okay, pwede na pong i-link ang bawat isa na yan. Pagdating ng araw, pag sanay na po kayo at sanay na tayong gumamit ng TokTok at saka yung apps natin, okay, may i-link na po yung mga accounts na yan. So isang cellphone, isang email address na lang po. Okay? Pwede po, James Dailusan, yung kahit hindi nakapangalan sa rider yung motor, pag bagong bili niya, maski second hand, deed of sale, pwede po. Pwede po. Meron ba tayong responsibilidad bilang operator kapag pananagutan sa maaksidente o protection ng rider? Okay, ang kailangan nyo lang pong gawin, MacGyver Simura, ay bilhan nyo po ng accident insurance itong si rider. Mura lang naman po yan, accident insurance. Meron pong 50 pesos, 100 pesos, or 200 pesos, up to 500 pesos. Mura lang po yan. Isang taon na po niyang pakikinabangan po yun. Okay, so anong oras na ba? Aha. Pwede po kahit nakapangalan. Aha. Sir Gary Yabao, sabi niya, umorder po ako ng bag para sa rider ko, ipapadeliver ko sana sa kanya, hindi po mailagay yung address. Opo, hindi pa mailagay ngayon. Kaya lang, kanina po, kinausap namin po si Boss Carl, with this at ginagawa na po nila ng paraan ngayon para at least kung pwedeng ma-edit yung address para sa rider para maipadala yung order na bag. Okay? So ginagawa na po namin ng paraan ito. Okay. Ano pa yung mga hindi natin na dito? Okay, may mga merchants na ba tayo, sir? Like Shopee and Lazada. Okay, Mauro Bourbon, malapit na po. Okay, nakikipag-coordinate na po kami dito sa mga to.
sa mga merchants na to at sa mga pagkain, ano, mga restaurant at saka mga merchants. Malapit na po yan. May nag-aasikaso na po. Okay? Magkakaroon po ba ang rider ng own username and password? Kasi yung rider ko approved na, wala rin na-receive na email nila. Okay? Magkakaroon po sila ng sarili nilang magkakaroon po sila ng sarili nilang yung number, yung passcode po o na tinatawag o password, Kasi gagamitin po nila yung number nila tapos makakapasok po sila. Mayroon pong credentials yan na marireceive sila para makapasok po sila sa kanilang portal. May sarili po yan for their protection. Pwede po ba mag-hire ng tuk-tuk rider kahit nandito ako sa Pampanga? Pwede po, Pwede na po kasi malapit na po tayong mag-expand. Mag-prepare na po kayo ngayon habang maaga pa kaysa dun sa mag-hire kayo kapag nag-expand na or na-announce na. Baka it's too late by then. Okay? Kailan po magiging available yung insulated bag? Actually, available na po ngayon. Ongoing po yung mga deliveries natin. So, first come, first serve lang po kung sino po yung mga unang nakabili. Yun po yung unang mabibigyan. Okay? Okay, but di po may makapag-log-in. Tama naman po yung email and password. Ang gawin nyo po, ganito. Forget password po kayo para ma-reset siya. Kung ikaw ay operator, forget password ka para ma-reset yung iyong password. Ibibigay po sa email nyo. Pag ikaw naman ay rider, magpo-forget password ka, papadalhan ka through text ng passcode at yun po ang magre-reset ng inyong bagong password. Okay? Paano kami makakabili ng insulated bag? Okay? Bumili lang po kayo sa inyong portal, mag-order na po kayo, magbayad na po kayo. First come, first serve po yan. And then may mga gumagawa at nag-propose na rin po ng mga insulated bag para gumawa ng additional. Okay? May mga nag-propose na rin po. Ayan. Kapag mali po ang CP number na nilagay ni rider, paano po yun babaguhin? Okay, ang gawin nyo po, tawag po kayo sa tuk-tuk hotline. Okay? Or ikaw as operator, gawa ka ng ticket para mapakorek mo yung maling CP number ng iyong rider. How po makukuha referral code kahit po wala po kami riders? Referral code. Paano makuha referral code? Automatic po yan. Makukuha nyo po yung referral code income po yan na 3% kapag may successful deliveries po. Yung mga kaibigan nyo na gumamit po ng apps na pina-download nyo po sa kanila. Okay? Yan po. Okay? Doon po makukuha yung referral code. Saan makukuha? Ang tanong, sasama po yan sa iyong JC wallet. At kasama po yan sa cut-off ng Tuesday. Okay? Mag-start ng Tuesday matapos ng Monday the following week. Okay? Paano po namin ma-explain ang business registration ni tuk-tuk at registration sa SEC? Wala po kaming documents na ipakita. Okay? Hindi nyo na po problemahin yon kasi registered naman po si tuk-tuk sa Cloud Panda, okay? Na ating IT company. Hindi nyo na po problemahin yung mga documents na yan kasi wala naman po maghahanap sa inyo ng mga documents din na yan. Kasi po, legit business naman po tayo, hindi na po hahanapin. Even nga po yung pagbabayad ng tax, hindi pa po kayo required magbayad ng tax not unless umabot po kayo sa 250,000 pesos per year na income, doon pa lang po kayo magbabayad ng tax or required magbayad ng tax sa ating government. Alright? So, sana po may additional na bayad si riders kapag nag-COD. So, actually sa ngayon wala pa po, Sir Ruel Mantilla, wala pa po. Okay? Soon po siguro magkakaroon po tayo. Okay, Ruden Lex Caparas, yung 5,000 load po ba ay limit din po? May limit din po. What if meron po akong 100 riders, how much po yung ilo-load ko kapag may 100 riders? So, actually, yung 5,000 is minimum po. Minimum top upload is 5,000. Maximum top upload per transaction is 25,000 pesos.
at hindi po naman kayo nire-require na mag-top upload ng sobrang laki. Okay? Kasi yung 500 pesos halos 25 na biyahe na po ng riders yan. Kasi ang nakakaltas po sa kada biyahe nila is 20 pesos lang or 20% lang nung load nila. Okay? 20% lang po. I-discuss po yan in detail sa ating technical training preview maya-maya. Okay? So, sa ngayon po, medyo halos pare-pares lang po yung mga tanong. Okay? Try po natin ito. Saan umu-order ng merchandise? Joselito Jandayan, sa iyo pong portal, sa inyong tawag dito, operators portal, doon po kayo bibili. Sir, baka pwede naman maayos yung mga orders galing sa JCW pag accept ni riders sabay sabi na delivery sa mga nakapila sa JCW. So what is the point na kailangan pong check kung nakapila? Okay, hindi ko po alam kung ano po yung arrangement ng mga nasa JC Worldwide franchising po, okay, pagdating po sa mga riders. Kasi po may mga naka-assign ata as per your statement, may naka-assign po ata sa kanila na mga riders na, okay, na galing sa company. Okay, so alamin po natin yan, alamin po natin yan sa deliveries na yan. Okay, so for the meantime, yun lang po muna, okay? Mga katoktok, last na lang ito, Glyceral Spiritu. Paano po kung luma yung motor? Okay, pero good condition, pwede mo bang i-consider? So, nasa sa iyo yan as operator kung i-consider mo po yung motor na yon. Kaya lang, pag po yan nagka-aberya sa kalsada, malaki pong problema yan at maantala ang iyong negosyo. Kaya po namin nire-require at least 1 year old to 3 years old para po in good condition pa yung motor, para pa ang biyahe nyo is swabe ang biyahe, walang aberya. So yun po iniiwasan natin, yung aberya. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Okay, magkita-kita po tayo mamaya sa ating Tok operator technical preview na magaganap po 8:30 po ngayon, yung 9 o'clock po magiging 8:30 dahil maaga pong uumpisa ni Sir ADJ para po hindi tayo nalalate masyado. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga hindi ko po masagot, mamaya na po natin sagutin sa kabila. Okay, thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng may kapal.